Showbiz fanatics, is it true that Paolo Contis abay iniiwasan ng mga producers at direktor? Ito po ang ilan sa mga kabayaran sa paglaban niya at pagsagot sa TBJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabarkads natin na laging nag-aabang at nakantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po, no? At ngayon, syempre, napakasaya po ng mga nagkakalat na mga photos and videos po ng TBJ dito po sa nasabing or katatapos lang na Christmas party po nila na ginanap po sa Clowns, kung saan present po ang lahat ng mga TBJ's productions, mga staff and crew. Ayan, punong-puno po talaga. Parang sinara nila yung buong Clowns ng gabi na yon para po sa Christmas party po nila. At isa lang po yung napansin po natin, no? While they are in doon po sa doon po sa programa na yon, nakita natin na medyo namumugto yung mga mata nitong si Bossing, si Tito Sen, si Raisa. Nakita ko na talagang namumugto yung kanilang mga mata. Maaaring may mga iyakan portion po sila dyan dahil this is gonna be the happiest Christmas na meron po ngayon ng TBJ. Kasi 'di ba kung matatandaan po ninyo na naglabas na nga po ng desisyon ng IPO, kaso nga lang may mga kampo ng tape na talagang nagmamatigas pa rin hanggang sa ngayon. Sana lang maisip po nila yung spirit of Christmas na sana ibigay na po nila. Wag na po silang mag-apela kasi the more na nag-aapela sila, mas lalong tumatagal lang at pinoprolong lang nila yung agony. Imbis na mamahalin sila ng tao at pagkakatiwalaan po sila ng mas maraming tao, 'di ba? Parang mas lalong nagagalit sa kanila yung mga consumers, yung mga viewers. Biruin po ninyo, mag-iilang buwan na po sila pero yung kanilang online viewers still nananatili pa rin sa 300, nananatili pa rin sila sa ang pinakamalaki nila. Sige, bigay na natin 1,000. Ang pinakamalaki, nag-e-end po sila sa 1,000 kapag si at Yorme na yung lumalabas, Pinapatunayan lang talaga dito na may 1,000 tao na gusto si Yorme. Pero pag si Paolo na po is 300 plus lang po or 200 plus lang yung nanonood. So napakasaya naman kasi kumbaga this Christmas meron po silang hindi po natapos yung taon na ito na hindi nila nakuha kung ano yung pinaglalaban talaga ng TBJ. Pero as of now, ay nananatili pa rin na nakapangalan kay Sir Joey De Leon, kay JDL, ang titulo or ang trademark na Eat Bulaga. Kaya nga parang kampante na rin po sila. Kaso nga lang, ayun, inaantay lang nila yung 2 certificate na manggagaling sa IPO, na ito po yung katunayan na unrevocable na, hindi na po siya pwedeng mabali, hindi na siya pwedeng mabago, at yung injunction para po dito sa Tape Incorporated for using Eat Bulaga logos and Eat Bulaga trademark, Pero kung masaya po ang buong legit Dabarkads, meron namang isang tao dito po sa tape na hindi masaya, at ito po ay walang iba kundi si Mr. Paolo Contis. Kasi marami po ang bulong-bulungan sa showbiz at ano pa nga ito na blind item pa ng ilang mga marites dito po sa YouTube tsaka sa Facebook na may isang magaling na aktor, kasi kino-consider po si Paolo as a good actor kasi lahat naman talaga or may pangalan naman talaga siya sa industriya ng showbiz. Kaso nga lang dahil po dun sa pangingialam niya at kung ano-ano pang mga sinasabi niya na talagang palang karangkala mo spokesperson siya ng tape, siya yung nagsasalita on behalf of tape, kaya nagalit po ng todo sa kanya yung mga tao. So dahil po dito, sabi po ng ilan sa mga blind item na meron daw isang magaling na aktor na nakailang failed relationship na may anak. Tapos sinasabi pa na parang nagkaroon po ng mga movies, At recently ay parang nauugnay siya sa kanyang co-host. So lahat po ng mga sinasabi po nitong mga blind item ay tumutukoy nga kay Paolo Contis, kung saan
si Paulo po ay iniiwasan di umano ng ilan sa mga directors and producers po ng ilan mga projects. So, kung matatandaan kasi kaninyo, meron pong proyekto tong si Paulo. 'Di ba? No, may proyekto po siya na kasama niya si Rian Ramos. Ayun. So, pagkalabas po ng desisyon ng IPO PIL patungkol po dun sa trademark, kasabay po no na magkakaroon po sila ng press con kasama dun po sa kanilang papasok na movie. Pero nabalitaan nyo po ba na kumita man lang o tumabo man lang sa takilya? Hindi po, flop, no? Hindi talaga siya tinangkilik ng maraming Pinoy. Kasi nadamay tuloy pati yung mga kasama niya, si Miss Rian Ramos, si Miss Boots Anson Roa, na mga matitinong artista at mga premyadong aktres, ano? Tas nadamay dito sa kabalastagan nitong si Paulo. So dahil po doon, eto na nga, si Mr. Paulo Contis nga po ay hindi na siya pinapansin ngayon. Imbis na may mga projects na nababagay talaga para sa kanya, ay hindi na po ibinibigay, kinakansela na. Ito yung isang pagkakataon or bagay na parang mapupurnada pa yung kanyang pambayad sa kanyang bagong bahay. Ay nako, Paulo, tuminu-tinu ka na. Tingnan mo na nahimik po siya recently. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento pong napili po natin. Wala naman sa mga legit viewers and subscribers po natin patungkol po sa ating last update. So unahin po natin ang komento ni Mr. Romy Obispo. Sabi niya, "Good afternoon, Ma'am Dareds. Ang GMA7 pera-pera lang yan. Doon lang sila nagkamali kasi pinakwalan nila yung TVJ." True. Kasi 'di ba kung pagkatapos magpaalam ng TVJ, nag-offer sila ng mas maganda. Inoffer nila ang GTV. 'Di ba? Di sana nasa kanila pa rin ang TVJ. Tapos mawala man tong tape, 'di ba? Pero mas parang pinangalagaan nila yung kanilang working relationship sa tape kaysa po sa mga talents na talagang sila po yung nagtaguyod ng Itbulaga. Ay nako. And of course, sabi ni Black Box, patalisikin talaga sila kasi baka naman nag-aalisa ng mga advertisers ng show. Ang contract ay sa Itbulaga, hindi sa fake Bulaga. Wala nang kita GMA sa kanila, kailangan na silang kalusin. Actually, ganito yan. May kita pa rin ang GMA kasi kumita man ang show nila or hindi, magbabayad po sila ng kanilang tinatawag na block time agreement. Yung kanilang pag-ere or paggamit po dun sa studio, tapos paggamit po dun sa yung parang mapapanood sila with that particular channel. Yun po yung binabayaran para silang umuupa ng bahay, ganun. So, kumita man sila o hindi, kailangan nila magbayad. And sabi ni Mr. Tony Santos, the real reason kung bakit nila gustong i-delay ay libre na ang political ads ng mga halusos. Since tatakbo sila for party list. Another thing, sinabi na rin ni Tito noon sa interview niya na kung saan dinala ng mga halusos yung mga political ads na pumasok noong 2022 national election. Ang pagkakaalam ko ay third quarter of 2024 ang start ng campaign for mid-year election. Yun yung kanilang talagang hinahabol kasi napakalaki po na pumapasok dyan sinabi na po ni Tito Sen yan. Yun yung talagang hinahabol nila kaya dinidelay nila at umaapila sila ng umaapila. Alam na this. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!